Breaking news! Isang matinding eskandalo na naman ang yumanig sa mundo ng politika. Si dating Senate President Vicente Tito Sotto ay muling nasangkot sa panibagong kaso matapos umanong mabuking ang di umano'y suhulan sa ilang miyembro ng hukuman. Ayon sa mga ulat, may mga dokumentong lumabas na nag-uugnay kay Sotto sa illegal na transaksyon na may kinalaman sa mga kasong dati niyang kinaharap. Dahil dito, agad na umalma si Kong. Rodante Marcoleta at tiniyak na haharapin niya si Sotto mismo sa korte upang papanagutin sa mga alegasyon. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ilang dating opisyal ng korte ang naglabas ng mga testimonya at ebidensya na magpapatunay umano na may naganap na panunuhol upang maimpluwensyahan ang desisyon sa ilang kasong may kinalaman sa korupsyon. Sinabi ni Marcoleta na hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito upang mailantad ang katotohanan at tiniyak niyang ihahain ang lahat ng ebidensya sa tamang panahon. Dagdag pa niya, panahon na raw upang ipakita na walang sinuman ang dapat mas mataas sa batas, kahit pa ito ay dating mataas na opisyal ng Senado. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Sotto sa isyung ito, ngunit ayon sa kanyang kampo, handa raw siyang harapin ang mga paratang at patunayan ang kanyang kawalang sala. Samantala, pinag-uusapan ngayon sa social media ang posibleng epekto nito sa reputasyon ni Sotto at sa mga susunod na hakbang ni Marcoleta. Abangan ang mga susunod na kaganapan habang patuloy naming binabantayan ang laban ng dalawang higante sa politika. Isang harapang labanan ng kapangyarihan at hustisya. Sabi natin hindi nako, talagang all-out war na po itong si Congressman Kiko Barsaga. Please investigate the validity of this image of Senator Lacson private meeting with the Discayas. Nako, 15 minutes to 20 minutes daw po yan. Nako, Gibo Teodoro's ambition will lead to the death of millions of Filipino people. Nako, mga kareaksyon, gusto raw bumera ni Gibo Teodoro laban sa China. Nako, mga kareaksyon. Grabe na po. Ethics Committee complaints will be filed against Ralph Tulfo for desecrating the image of Congress through his gluttonous hedonism. We seek to expel him from the House of the Representatives. Ako! Imbes na si Kiko Barsaga ang may expel dahil sa mga ginagawa niyang expose at ginagawa niyang pag-criticize sa mga tiwali at mga hangal na lingkod bayan ng ating gobyerno, ay para yatang mauuna pa itong si Ralph Laklak Tulfo. Yan po ang pangalan ni Rapi Tulfo. Ralph Laklak Tulfo. Saldico has already escaped. He will never face justice. The administration is just buying time for Martin Romualdez and Sandro Marcos to do the same. Patakas na daw po. Patakas na si Sandro Marcos. At saka itong si Martin Romualdez. Ayan, yan ang dalawang idol ko yan. Ayan, Defense Secretary Gibo Teodoro is very angry. He says, because I oppose his plan to start a war with China. Mga kareaksyon, dito po mga kareaksyon, nawa ay mag-ingat ang ating super congressman na si Kiko Barsaga, na kung saan mga kareaksyon, mag-ingat ka brada, mag-ingat ka. I want to see you very soon. Papasyalan kita dyan sa kuta mo. Mag-meow-meow tayo na mag-meow-meow dyan, interviewin kita. Okay, set up natin ang interview ng maayos, Banatan natin lahat ng dapat banatan, okay? Reaksyonan natin lahat ng dapat nating reaksyonan sa gobyernong ito. Pero ingat ka, mayroong isang senador na gusto kang patayin. Nako, may intelligence senator kasi inform me that a certain senator is plotting to end my life. Sino ba yung senador na yan? Di ba si Ping Lacson lang naman ang binabanatan mo, senador? Baka makuratong balik. Ingat ka, baka makuratong baliling ka. Ingat lang, brad, Kiko Barsaga. Heto na mga kareaksyon. Ako, may bago na po tayong Senate President. Malapit na po mga kareaksyon. Alright, Reaction TVPs nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Mantagin po ninyo, si Tito Sotto nanganganib na po mga kareaksyon. Ilang araw na lang yan, mapapalitan na. Bakit po mga kareaksyon? Nakalimutan ko na naman yung ating intro. Mag-intro muna tayo mga kareaksyon. Wala ho tayong pakialam sa batas na sometimes you have to bend the law
to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Yung po si Ombudsman Remulla. Pwede daw pong baliin ng batas, di ba? Pag-usapan natin sa isang vlog, yung si Senator Marcoleta ay nagahin po siya ng tinatawag nating yung basta nagahin siya ng complaint. Yung ayaw na maging ombudsman si Remulla. Muntakin mo yan, magiging ombudsman ka, babaliin mo ang batas. Yes, sir. Dito muna tayo mga kareaksyon na yan, Nako, ilang araw na lang, mapapalitan na po itong si Tito Soto. Maniwala po kayo. Ayan po mga kareaksyon, yan po ang pabor na gusto nilang bigyan ng house arrest ang Pangulong Duterte. Ang hindi po bumoto ng no ay si Ontiveros, si Kiko, tsaka si Bam. Ang bumoto ng yes, ayan po mga kareaksyon. Si Cayetano De La Rosa, Cayetano Alan De La Rosa, Hercito, Jinggoy, Gatchalian, Bongo, Pampilo, Legarda, Aimee, Marcoleta, Robin Padilla, yes sir, si Erich, si Villanueva, si Mark Villar, at saka itong si Subiri mga kareaksyon. Ang nag-abstain, ayun, si Wambol, tsaka si yung anak niya, yung gumas ng kalahati, 6 na milyong piso sa 2 gabi, si Tuplok, Rapi Tuplok. Ayan mga kareaksyon pero meron pong malaking question mark para sa akin dito. Nasaan si Escudero? Nasaan si Cayetano Pia? Nasaan si Villar Camil? Tsaka yung isa pa, si Villar Camil, Escudero, Villar Camil, yung isa si Cayetano Pia, tsaka meron pang isang nawawala. Mga kareaksyon. Ang malaking question mark dito si Escudero. Sabi ko na nga ba si Escudero Si Escudero magaling yung bumalabaligtad Ba't wala siya dyan, di ba? Magaling siyempre, best friend niya si Lisa Araneta. Best friend niya si Lisa Araneta, siyempre naman. Tsaka si Escudero, kaalyado niya tong mga tatlong no. Si Risa Ontiveros, si Bam, tsaka si Kiko. Yan, mga kareaksyon. Meron pang isa meron pa akong isa na Escudero, pakicomment nga po sa comment section sino yung nawawala. Sino po yung nawawala sa 24? Sino yung nawawala? Sasabihin ko sa inyo sino yung nawawala. Ang nawawala dyan, si Cayetano, si Escudero, ayan, ang nawawala, si Camille, si Camille, sino ba? Ba't 3 lang? Di ba dapat, dapat 24 yan? Di ba? Sino yung nawawala? Di ba dapat 24 yan Teka lang, may nawawala. Meron po nawawalang isa. Isang nawawala. Sino po yung isang nawawala dyan? Nandyan ba si Lito Lapid? Nandyan? Si Lito Lapid nandyan? Si Lito Lapid? Nandyan ba si Lito Lapid? Lito Lapid. Siyempre si Lito Lapid nandyan dapat yan. Wala. Wala si Lito Lapid. Wala po. So, wala si Lito Lapid. Ibig sabihin, yung 4, absent po yung 4, absent. 2 nag-abstain, 4 na absent. Si Escudero nawawala. Siyempre, best friend niya si Lisa, di ba? Si Lisa ba yung mastermind o si Bobong Marcos? Ayan mga kareaksyon, Ayan ang sasabihin natin yan, di ba? Ngayon, ilang araw na lang tong si Tito, mapapalitan na yan mga kareaksyon. Ayaw nyo maniwala? Ayaw nyo maniwalang mapapalitan na si Tito? Nako, ayan po, nagsosorry po si Mark Villar, Nagsosorry si Balingbing. Walang paninindigan. Magsorry ka, ayusin mo yung kamay mo, ayusin mo. Nako, nagsosorry po, ayan po. Nagsorry po.
Nagsorry si Mark Villar. Nako. Nako po, yan na sinasabi ko. Malapit na yung re-eleksyon ng Senado. Hala, Mark Villar. Yan. Yan, si Auntie Claire. Si Auntie Claire po, bago po siya naging kontrabida, ayan, singer. Ayan, aspiring singer pala siya, oh. OMG, what is this? Ang galing. O, diba? Singer pala si Auntie Claire. Mali ang pinasok niya, o. O, diba? May future ka, Auntie Claire. Meron kang potential. Ba't di ka nag-apply sa Malate? Marami nangangailangan doon. Oh, bagay na bagay ka sa Malate. Maraming doon, mga nangangailangan ng mga singer. Oh, ikaw yung attorney, ang abogadang singer sa Malate. Ganoon. Oh, di ba? Galing! Nakalastas lang po yun mga reaksyon. Tapos may lindol pa yata. Oh, hindi niya alam. Kagabi. Kaya't konting tsaga lang. Walang yung presidente to, hindi niya alam may lindol pa yata. Ano ka ba? Nasaan ang isip mo? Uminom ka kasi ng coke para lumamig ang utak mo. Tapos may lindol pa yata. Hindi niya alam. Kagabi. Kaya't konting tsaga lang po. Wala. Ang mahirap dito. Wala talaga tayong magawa sa panahon. At wala daw siyang magawa. Hindi niya alam may lindol. tapos may lindol pa yata nung kagabi. Kaya't konting tsaga lang po. Wala. Ang mahirap dito. Wala talaga tayong magawa sa panahon. At yun ang presidente. Walang magawa sa panahon. May lindol pa yata. O, di ba? Ito na sinasabi ko eh. Magkakaroon na po ng rigudon dyan sa may Senado. Malapit na. Sa totoo lang po, I have to be honest, muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi Nako. Muntik na siyang umalis sa majority. O, di ba? Muntik na siyang umalis sa majority. Ito yung ARC tong balimbing. Titingnan niya muna kung panalo o talo yung kanyang grupo. Pag nakakasigurado na siya panalo, tingnan po ninyo pag nagkaroon po ng rigudon, nasa majority na naman yan. Ayaw po niya nasa minority, pag gano'n nyo. totoo lang po, I have to be honest, muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi Nako. Gusto na raw po niyang umalis sa majority. Ay, nako. Nararamdaman na po natin si Wambol University Scholar. Matatanggal na. totoo lang po, I have to be honest, muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganito ang direksyon, sinusulog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin. Bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Diba? Nakalata na po si JB. Masyado na nalang tinitira yung Senado. Yun pa yan, may lindol pa yata, hindi niya alam. Senator Roman Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. At Pakinggan po natin si Binoy, Ito po yung pagsasalita nila mga kareaksyon patungkol sa pagpapalaya sa ating Pangulo Duterte. Hindi pagpapalaya, house arrest. Si Wambol, mapapalitan na yan. Tingnan po ninyo, Bakit ka mo? Ayan tingnan mo, diba? Pumaling na sila sa Pangulong Duterte. Pumaling na sila sa Pangulong Duterte, diba? Si Pia, wala siya dyan. Pumaling na sila sa Pangulong Duterte, Si wala siya dito, si Escudero, diba? Gusto kasi ni Escudero, ang Pangulong Duterte mabulok doon sa dahig. Pabor siya, nung Senate President siya. Pabor, si Escudero, kaya si Escudero, pagdating sa Pangulong Duterte, talagang gusto niya mabulok doon sa dahig. Kasi kung ayaw niya mabulok doon sa dahig, wala siya, diba? Escudero, bulok ka rin. Lumilitaw po, sumisingaw po ang baho, ang amoy ni Escudero kapag pinag-uusapan ang Pangulong Duterte. Wala siya, absent. Kaya hindi ako masyadong conforme kay Escudero, pero okay yung ginagawa ni Escudero. Banatan mo si Romualdez kasi galit si Lisa Araneta kay Romualdez. Hindi yata tama yung partiyan.
Para nawawala yung 10 billion. O, ngayon, sabi ni Lisa Araneta, oy, Bongbong, banatan mo yan, palayasin mo si Saldico sa Pilipinas. O, hindi tama yung yan. O, yung mga sindikato, hindi tama. Kaya kay Escudero, hindi ako conforme pagdating sa kay VP Sara Duterte, pakukulong din niya yan. Ay, hindi naman. Pagkitanggal po yung pakulong sa record in aid of the legislation. Pero si Escudero, okay, sige, okay ka sa amin ngayon. Banatan mo ng banata si Tambaluslos. Pero pagdating ng 2028, alam ko, kakalabanin mo si Sara Duterte. Tingnan natin kung makikipag-alyado siya kay Sara Duterte. Pero sa tingin ko si Escudero, takot siya kay Palaka. Kaya umabsent, hindi siya bumoto. Oy, si Escudero, anong ginagawa mo? Kala ko tuloy-tuloy na yung kayabangan mo, katapangan mo. Oy, tuloy-tuloy mo na, sagarin mo na, Escudero. Pero okay lang. At least binabaratan mo si Tambaluslos. Inutusan ka ba ni Lisa Araneta? Hindi, napag-aalata kasi sa Escudero di ba? May away kasi si Lisa at si Tamba. Hindi yata tama yung atiyan doon sa share. Nunong Mayuria. Una po sa lahat, gusto ko rin po magpasalamat sa mga senador na nagbigay po sa amin ng lakas loob upang ilapit po sa inyo itong usapin na ito. Alam niyo po, mga kasama, ang pagkakakilala ko po kay Tatay Digong, kaya po siya ay aking iniidolo. Ito pong taong ito ay matapang na tao. Nasa kanya po lahat ang katangian, parang isang katulad ko ay sumaludo. Pero dumadating po sa punto na ang isang tao ay tumatanda. Alam niyo po kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas, sa pangungulungan ng ating Tatay Digong, ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na yan, na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganung edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Alam niyo po, ang aking mahal na ina, nung siya po ay nag-umpisa na nagkaroon ng mild dementia, siya po ay 80 years old. Ang aking pong ina ngayon ay 89, siya po ay may advanced dementia na. Kaya batid ko po kung ano ang hinagpis ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kung paano po nakakalimot sa kanyang pangalan, nakakalimot sa pangalan ng mga anak niya, nakakalimot sa mga bagay na may kilalaman sa katawan niya, kung kailan siya dudumi, kung kailan siya iihi. Mga bagay po yan na inilalapit ko po sa ating mga kasamahan at sa mga kababayan natin. Kung sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan. Hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan. Ang hinihingi po namin, siya po ay maialis sa Bartolina. Iba po ang pangungulungan sa ibang bansa sa pangungulungan sa atin. Alam ko po, batid ko po, meron pong mga katulad niya na nakulong dito sa bayan natin. Na mga politiko na nakulong dito sa bayan natin. Pero iba po na hindi ka nakakulong sa sarili mong bayan. Yun lamang po, mga mahal kong kasama dito bilang mga Pilipino.
bilang mga Pilipino, isang matandang Pilipino ang merong karamdaman sa kanyang pisikal at mental. Siguro po sa ating mga ugaling revolusyonaryo sa pagkakataong ito, kailangan tayong bumangon at sagipin natin ang ating kababayan. Yun lamang po, maraming salamat. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Next to sponsor the measures, no other than Senator Amy Marcos, Mr. President. Mr. President, Majority Leader, may I co-sponsor the pending resolution and herewith enter into the records portions of the September 11 defense request for an indefinite adjournment, in particular paragraphs 3, 4, and 7, to wit, all of the medical information collated leads to an overwhelming conclusion that Mr. Duterte suffers from significant cognitive deficiencies that affect his memory, his daily executive functioning, his visual constructive abilities, and his orientation to place and time. This is concluded simultaneously by a neuropsychologist instructed by the medical officer of the ICC Detention Center at the specific request of the registrar, and for this reason, the medical data presented to the pretrial chamber is neither partisan nor self-serving. For the reasons cited above, therefore, I seek your kind humanitarian consideration and a sense of judicial mercy, and urge that we plead for house arrest. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. President, Yes, Majority Leader. next to sponsor Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Mr. President. Senator Jingo Estrada is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I would like to associate myself with the sponsorship speeches of our colleagues and express my full support on proposed Senate Resolution number 144, expressing the sense of this chamber to request the International Criminal Court to hold former President Duterte under house arrest rather than in a detention facility, to uphold the principles of humanity, irrespective of political interest or other gains. Ginong Pangulo, hindi may kakaila na si dating Pangulong Duterte sa kabila ng mga kontrobersiyang bumabalot sa kanyang administrasyon ay naglingkod sa bayan sa loob ng maraming taon bilang mayor, vice mayor, congressman, at bilang kalabing-anim na pangulo ng ating bansa. Naunawaan ko na may iba't ibang pananaw ang bawat isa sa atin dito hinggil sa naging pamumuno ng dating pangulo. Gayunpaman, hinihingi ng pagkakataon ang habag at pagpapairal ng konsiderasyon sa lumalalang kalagayan ng kanyang kalusugan. Likas sa ating mga Pilipino ang mataas na pagpapahalaga at paggalang sa mga nakakatanda. Sila na mga tagapag-ingat ng karunungan, kasaysayan at tradisyon ng ating pamilya. At gaya ng karamihan na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay sa edad na 80 anyos, hindi na siya ang leader na kinamulatan natin ilang taon na nakaraan, matatag sa likod ng pulpito ng kapangyarihan. Bagkus, isa na siya ngayon na ordinaryong ama, lolo, at kapwa mamamayan na humaharap sa pinakamabigat na hamon ng kanyang buhay, na higit pang pinabigat ng katandaan at karamdaman. Kaya't hinihiling ko sa aking mga kasamahan, ilang mga senador ng sambayan ng Pilipino. Kasama na rin ang ating mga kasamahan na sila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, na pairalin natin ang pag-unawa, pagbibigay halaga sa kalusugan at dignidad na nakatatanda, lalo na may dinadalang karamdaman. Ang pagpapasyang ito ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pag-absuelto sa mga ipinupukol sa dating Pangulo. Pagkus ay pagbibigay ng pagkakataon na makapamuhay siya sa ilalim ng makataong kondisyon habang dinidinig
ang kanyang mga kaso. Naway manaig ang ating pagkakaisa, lasakit at pagiging makatao. Dahil higit sa lahat, siya ay isa ring kapwa Pilipino. Sabi nga ng aking ama, dating Pangulong Estrada, walang tutulong sa Pilipino kundi kapwa Pilipino. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Last but not least, to sponsor the measure, Senator Rodante Marcoleta. Senator Dante Marcoleta is recognized. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today to co-sponsor proposed resolution number 144, urging the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Duterte under house arrest. Nais ko pong linawin na tayo ay hindi humihingi ng kalayaan mula sa proseso. Hindi rin po ito pag-uusga sa merito o katotohanan ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ang panawagan lamang natin ay para sa isang makataong konsiderasyon. That he be allowed to be placed under house arrest given his age